Sa ulit, magandang araw mga ka-garden. Nanguha po ako ng mga gulay-gulay dito sa aking garden. Ayan po, kinukuha ko, aerosol po ang tawag yan dito sa amin. Ginagamit po namin yan pang paasim sa mga lutuin. Nanguha na rin ako ng kagoko o atsal o ano bang tawag nyo yan sa inyong mga lugar. May kamahalan po talaga yan ngayon sa merkado. Dati nakabili niya ako niyan isang piraso, 4 pesos. Sobrang mahal. Alam mo ba, kapag may tanim ka ay mangunguha ka na lang talaga. Kaya sinisipagan ko po talagang magtanim. Kasi mahilig po ako magluto. Nanguha na rin ako ng unting talong sa aking garden. Yan po, masarap po ang talong. Sahog po natin sa isda. Magluluto po kasi ako ng isda eh. Gagataan ko po. Kumuha po ako dito ng lemongrass o tanglad na tawag dito sa amin. At saka kinuha ko na rin yung green onion dyan sa garden ko. Masarap din yan isahog. At green pa naman yung kamates pero okay na rin yan. Marami na rin akong kamatis na magagamit sa garden. Kumuha lang po ako ng 3. Yan po, nagayat-gayat ko na po yung mga gulay at naisasahog ko po sa isda. Ilagay ko po sa ilalim yung dahon ng rosel kasi masarap po talaga yan kainin. Saka nilagyan ko na po ng talong. Nilagay ko na po yung isda. Yan po. Gagataan ko po kasi yung isda na to. Tsaka ilagay ko na po yung tanglad o yung lemongrass natin. Nilagay ko na po. Nilagay ko na po yung mga sibuyas. Lahat ng ricado sa nilagay ko na po. Ay iba-iba naman ho tayo ng ways sa pagluluto. Yan po yung ways ko sa pagluluto. Depende ho kung ano yung gusto mong luto sa isda. Plano ko nga po talaga ay iprito lang yan. Pero mas masarap po na lagyan ho ng konting twist yung isda. Lagi lang ho kasi talaga kaming isda dito. Mas madaling lutuin ay prituhin lang. Yan, ready na po. Isa lang. Pero maglagay pa po tayo ng iba pang pampalasa. Naglagay ako dyan ng konting suka kasi meron na rin naman hong rosil sa ilalim. Naglagay din ho ako ng patis o soy sauce. Yan, lagyan ho natin para mas malasa ho talaga yung ating isda. At saka naglagay ako ng asin. Iba ho talaga ang lasa ng ating pagkain kapag walang asin. Kaya napaka-importante po talaga sa bawat lulutuin natin ay may asin. Naglagay ho ako dyan ng oil. Nilagyan ko po ng mantika para ma-fry ho yung ating isda. Tapos naglagay ako ng half glass ng tubig. At saka yan na po, isinalang ko na po at kumukulo na. Lulutuin ko po yan ng mga 5 minuto dyan bago ko ilagay yung gata. Kahoy lang po talaga yung panggatong namin dito sa amin. Yan lang yung afford free po. Yan na po. Napaka oily ho ng ating isda. Gusto ko po talaga yung may mantika kasi ang sarap po talagang isahog sa kanin. Yan. Maglagay na po tayo dito ng Coco Mama fresh gata. Yan. Lagyan na po natin para mas lalo hong creamy ang ating isda. Sobrang sarap po talaga ng isda pag may gata. At yan na po ang isda. Pagkatapos malagyan ng gata at pinakuluan ko ng mga 3 minutes. Yan, sobrang creamy po at sobrang sarap. Maasim-asim at manamis-tamis kasi nilagyan ko po yan ng asukal. Yan, lipat ko na po sa lagayan kasi baka makalimutan ko at makain lang ng pusa. Ang dami po kasing pusa dito sa amin. Dati nagluto ako ay kinain lang lahat ng pusa. Yan. Maigi pong ilipat natin. At saka simutin ho natin tong sauce niya kasi ito yung napakasarap. Isahog sa kanin. Yan po. Ang sarap ng ating nilutong isda ngayon.
Salamat sa panonood.